Lord, katalpuin mo po ang bawat isa ngayon, Panginoon. Katalpuin mo po ang pangangailangan namin spiritual, Panginoon, na mabigyan ng kakayapaan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. May taas na wanging pangalan na pangalan sa mga ganito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our call to worship is from Psalm 68 verse 4. Sing to God. Sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds by His name. Yeah, and rejoice before Him. Hallelujah! Ang sabi nga ng Panginoon sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts and wickedness in the heavenly places. So, ayun, labanan natin ang ating kaaway sa pamamagitan ng ating pagsamba, sa ating mga pagpapuri, sa ating Diyos na bahay. Hallelujah! Yes, hallelujah! We dance, we joy.
may last for the night, but joy comes in the morning. Hallelujah. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ang dalawang kayo ni Craig, at mga my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. We trade our sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am blessed upon the cross, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Persecuted and abandoned, He's struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Sa kabila ng buya, pagod Panginoon ng iyong mga anak. But your joy is our strength. Hallelujah. Salamat Panginoon sa kalakasan
naniniwala kami sa iyong salita sa Isaiah 59, Panginoon, na dahil sa aming kasalanan, ikaw ay nakalayo. Kami ay nahiwalay sa iyo, Panginoon. But Lord, salamat sa iyong anak na si Jesus upang maging tulay at maranasan namin, Panginoon, ang iyong magpapala, ang iyong biyaya at ang iyong mabag, Panginoon. Salamat, O Diyos. Siyasatin mo ang aming puso, Panginoon. Lord, kung ano man ang makasariling bagay na nasa aming puso, Panginoon, sunugin mo po ito, Panginoon. For you are our consuming fire, Panginoon. Break it, Lord. Oh, Lord Jesus. Holy Spirit, Panginoon, touch every heart. Lord God, natagli ko, Panginoon. Touch our hearts, Panginoon, na nangangailangan ng kalinga, O Diyos, nangangailangan ng iyong pagsamo, Panginoon, ng iyong comfort, Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, Holy Spirit. You refine my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. Just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin.
in our hearts, a passion for your name. Spirit up in our hearts, Lord. Spirit up in our hearts, Lord. Spirit up in our hearts, a passion for your name. Ready to play, a passion for your name. Spirit of God, Lord is this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Touch every heart, Panginoon, na nandito, Panginoon. Umawin mo, Panginoon, ng iyong banal na salita, Panginoon. Kung panganap-hanapin ka namin, Panginoon. Spirit, move. Move, Lord God. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, na kayo ang Diyos na mabuti, mapagmahal. At sa lugar na ito, kayo po ay aming sinasamba, pinupuri, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, aming dalangin, ang iyong mapagpalang kamay, ang dumako, O Diyos, sa aming bayan. Sa panahon na ito, Panginoon, na sunod-sunod ang kalamidad, ang mga kababayan namin naghihirap, O Diyos. Sa mga nalindol, binagyo, Panginoon, binaha, dalangin namin ang iyong pagkalinga, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na gumalaw kumilos sa aming bayan. Ang iyong katwiran, ang iyong salita, ang ebanghelyo mo ay kaipangaral. Dinadalangin namin ang tayuan na ito'y patuloy ninyong kalinganin, paunlarin, at maging malaya, O Diyos. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang bawat pamilya na represented, Panginoon, sa umaga nito. Dalangin namin na kayo po ang umabot sa mga mahal namin sa buhay. Sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Sa lahat ng pangangailangan, O Diyos, pangangailangan sa aming mga anak, sa asawa, sa aming pamilya, Panginoon. Patuloy kayo ang Diyos na magpakilala. Kayo ang Diyos na matapat, ang aming Jehovah Jireh. At sa lugar na ito, sa oras na ito, dalangin namin na ang iyong salita ay may pangaral ng malaya. Ang banal na Espiritu ay kumilos. Manitaas ang pangalan ni Jesus at itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. Maghari ka sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Babasahin po natin ang ating talata sa araw na ito. Ang ating talata ngayon ay kinuha sa Gawa 22:16 to 13. As I was on the road, approaching Damascus about noon, a very bright light from heaven suddenly shone around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? I asked, and the voice replied, I am Jesus, the Nazarene, the one you are persecuting.
The people with me saw the light but didn't understand the voice speaking to me. I asked, "What should I do, Lord?" And the Lord told me, "Get up, go into Damascus, and there you will be told everything you are to do." I was blinded by the intense light and had to be led by the hand to Damascus by my companions. A man named Ananias lived there. He was a godly man, deeply devoted to the law, and well regarded by all the Jews of Damascus. He came and stood beside me and said, "Brother Saul, regain your sight." And that very moment, I could see him. Praise be to God. Praise God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Nawa ay nakapagpahinga kayo. Sa mga hindi pa natutulog, medyo i-delay ninyo ang pagtulog mamaya. After the service. Okay. Salamat sa Diyos. Ha? Sa mga na-traffic, kung ano man ang iyong pinagdaanan bago pumunta rito, nabaha, nabasa, patuloy lang. So, tayo po ay nagpapatuloy sa Book of Acts. Nasa Acts 22 tayo. Pag-uusapan natin is about interruption. Interruption. Sino sa atin ang hindi pa nakaranas ma-interrupt? Sa Pilipinas, uso ang power interruption, di ba? Water interruption, di ba? Ang daming interruption sa atin, di ba? Okay. At alam niyo sa Biblia, marami tayong makikitang interruption. No? Nariyan si Abraham. Si Abraham po ay namumuhay kasama ang kanyang pamilya, and then suddenly God interrupted yung kanyang mapayapang pamumuhay. Siya po ay pinaalis, no? And then he left everything behind. Yung outcome po noon ay si Abraham ay naging father of faith. He went not knowing kung saan siya pupunta. Mali siya, naglakbay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang isa pa na makikilala natin o kilala natin ay si Moses. Si Moses ay magandang kalalagayan. Prinsipe siya ng Egypt. Adopted siya. But suddenly, in-interrupt siya ng Panginoon. No? Ang buhay niya ay nag-iba. Dati siyang nasa palasyo, tapos siya ay tinugis ng mga Egyptian. For 40 years, namuhay siya sa disyerto kasama ang mga pag-aalaga ng tupa, no? Sa media, na nakalimutan niya na halos ang Egypt. Hanggang one day, habang siya nag-aalaga ng tupa, na-interrupt siya ng apoy. Natatandaan, may apoy, no? Burning bush. Kinaugnay siya ng Panginoon doon upang sabihin ng Diyos yung plano niya sa buhay. Alam niyo po, tayong lahat ay na-interrupt, di ba? Mamaya may mag-i-interrupt sa inyo pag may tumawag. Kaya silent na lang natin po. No? Yung interruption, part na ng buhay natin eh. Maaaring ilan sa inyo ay masayang-masaya kayo pagka binata ninyo, pagkadalaga, biglang mayroong dumaan sa harapan ninyo na either guwapo o pagkaganda ninyo, na na-interrupt yung inyong pagiging single. Interruption, kasama yan, no? Merong isang propeta si Jonah, diba? Maganda yun. Propeta siya doon sa Israel, pero in-interrupt na doon yung buhay niya, pinapunta siya sa Nineveh, akala niya makakatakas siya,
Pero hindi. Dahil sa bagyo, papunta siya sa Nineveh. At marami pa, no? Na si Mary, na Petro, di ba? Siya po ay ikakasal na at siya po ay nagdalang tao. Di ba? At ganun nga na ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Si Joseph, yung kanyang katipan ay nagkaroon din ng interruption. Alam nyo, yung mga plano natin, marami tayong mga plano. Maaaring mabago yan. No? May ilan siguro sa inyo, gusto lang umuwi. Yung uwi-uwi ka na, tapos biglang mababago. Hindi ka makauwi. Meron iba naman, gusto magtagal, biglang makapauwi. Ay, ganun talaga yan eh, di ba? Hindi natin talaga hawak, no? So, ang pag-usapan natin is when God interrupts our journey. When God interrupts our journey. So, para doon, no? Para tignan mo natin, medyo balikan mo natin yung Acts 21. Para maunawaan natin yung nangyayari doon sa Acts 22, doon sa 26 to 40, doon sa Jerusalem. Now, remember, si Paul, nasa Ephesus siya, nasa magandang kalalagayan siya, siya po ay pumunta sa Jerusalem, naglakbay papunta sa Jerusalem. At habang naglalakbay, maraming pagkakataon na maraming pumipigil sa kanya, huwag ka lang pumunta sa Jerusalem, huwag ka lang pumunta sa Jerusalem. Bakit? Maaring may mangyari sa iyong masama. No? Now, in Jerusalem, Paul went to the temple. No? Nandun siya sa templo, at yung mga Hudyo nakakita ng butas sa kanya, nakita na may kasama siyang hindi Hudyo, no? Si Trophimus. No? Si Trophimus, hindi Hudyo, hindi siya. So, itong mga Hudyo, akala nila pinapasok ni Paul sa temple. No? Pero hindi naman. Dahil doon, hinuli nila si Paul, gustong saktan, dumating yung mga sundalong Romano, nag-intervene, kinuha si Paul, dinala, no? sa tamang forum, doon dedepensahan niya yung sarili niya. Alam niyo po tayo lahat, pwede tayong sa ngayon, iba na yung forum, di ba? Pwede ka nang ma-judge ngayon by social media, di ba? Pero noon, proper, no? Proper po yun, okay? So, kaharap na siya, tapos haharap na siya, magsasalita na siya, doon na pumapasok yung 22. So, kaharap niya ay hostile crowd. Ito yung mga crowd na gusto siyang patayin, gusto siyang patahimikin, no? Very hostile. Now remember, siya po ay nanggaling sa isang very safe, no? Safe yung kalalagayan niya eh. Di ba? Sabi ka natin eh, meron na siyang SSS. Safe, secret. Di ba? Meron na siyang pension kung siya ay mag-i-stay kung sa Taiwan. Ay, hindi pa na. Sa Ephesus, di ba? Pero pinili niya nagampanan yung panawagan ng Diyos. Okay? So, ganun lang yun. So, dito, doon sa pag-address ni Paul sa hostile crowd, alam niyo, dami nating matututunan dito. Una, yung kanyang journey. Pangalawa, paano tayo magbibigay ng patotoo, no? Patotoo sa mga tao, no? Paano ba tayo nagbibigay ng pasasalamat, no? Paano kaya? Ano yung pamamaraan? No? So, makikita mo natin yan. No? Makikita mo natin yan dito sa Acts 22. So, yung crowd ay nag-erupt. No? So, tingnan mo natin. How can we learn to communicate the gospel even in unpleasant situation? Okay? Okay. So, yung interruption mo, parang na-interrupt mo. Yeah. So, nandiyan si Paul, tingnan mo natin, paano yung interruption
Now remember, interruption often carry transformation. Interruption, nagkikerry siya o nagiging dahilan ng transformation. Yung transformation ay nangyayari sa atin upang tayo na ordinaryong naglalakbay sa buhay ay magkaroon ng buhay na patotoo. Amen. Okay? Napaka-importante yan. Yung messy life natin ay nata-turn into a compelling story of transformation. Testimony mo natin yan. No? Tayo ng mga ordinaryong tao, kaya inaalaw ng Lord na ma-interrupt tayo. Sabi sa ibang ginugulo. Akala natin, Lord, ginugulo mo yung buhay ko. Ang ganda na ng plano ko. Ang ganda na, di ba? Pero, ginugulo kaya ng Diyos? O hinuhubog tayo? Tinatama tayo? Laging may plano ang tao. Actually, yung pagkawala mo ng plano ay plano na rin eh. Yung pagkawala mo ng plano na rin yun. Diba? People who fail to plan to fail. Diba? Pero kahit ikaw ay may plano, maaring mabago yung plano na yun. Si Paul, papunta siya sa Gentile para hulihin yung mga Kristiyano. Okay? So, tingnan mo natin. So, paano ba tayo ngayon na na-interrupt na yung buhay natin? Nabago na yung buhay natin, no? Ang tanong, nabago ba? Yung nabago na tayo, di ba? Nabago na yung direction natin, di ba? Nabago na yung ating lakbayin, di ba? So, paano yun? So, tingnan naman natin, how can we share our testimony even in unpleasant situation? No, kaharap ni Paul, yung mga tao na gusto pumatay sa kanya, nag-aakuso sa kanya, di ba? So, pwede siyang magalit, di ba? Now, alam niyo ho, hindi ko, parang ayaw ko sabihin, pero di ba? Hindi dahil lingkod siya ng Panginoon, pwede niyang i-curse yung mga taong nag-aakuso sa kanya. Hindi niya i-curse. Di ba? Tingnan niyo ho kung paano niya hinarap yung mga taong nag-aakuso sa kanya. At maaaring meron tayong makuha rito, mga kapatid. Nawa, no? Paano yun? Paano tayo mag-communicate na hinaharap natin pero naroon pa rin, nakasentro pa rin sa gospel yung ating pananalitan. Amen. Okay. Number 1, makikita ko natin dito sa verse 1, brothers and fathers, listen now to my defense. Okay? No? Makikita natin dito, no? Kinuha niya muna yung attention. Kaya kinuha niya yung attention. Bakit ko? Once nakuha mo, na-capture mo yung attention, magiging malinaw. Pero pagka hostile ka, sinabi mo kagad, ako, mali naman kagad yan eh. Di ba? Tapos ituturo mo yung iba, di ba? Magiging malabo. Pero ano sinabi niya, may kita mo natin dito, no? He speak with respect. Brothers and fathers. No, hindi niya sinabi, o kayong di mananong kaya. Di ba? Hindi niya sinabi. Kayong mga nag-akusap. Hindi niya sinabi gano'n. Hindi niya sinabi, hindi, wala siya sinabi gano'n. May paggalang. Nakita natin, may paggalang. Tapos sabi sa verse 2, when they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. No? Nakita niyo how itong si Paul naggawa siya ng bridge. Ano yung bridge nila? Same lingwahe. Okay? Lingwahe. Alam mo yung language kasi bridge yun. So I speak not to impress but to be understood. No? Hindi siya
Alam niyo sa atin, di ba? Pag dati, no? Pag na yung mga Pinoy, madali tayong yung madali tayong magulat pagka mga heart-polluting words. Yung ang tunog ay talagang na-Americanized, tapos talagang na ano ka, pero talagang, naunawaan mo ba sinabi? Hindi, ang ganda. Tapos, di ba, nakikita mo natin din si Paul. Ano yung ano niya? Speak not to impress, but to be understood. Pag tayo man ay na bibigay ng pagkatotoo, dapat we speak to be understood. Hindi yung, alam niyo po, ako ay na-regenerate at ngayon ay nag-undergo. Tapos, yung sabihin mo, justified ako. Ano pakialam doon ang ordinaryong tao? Hindi namin nagtitigyan. Ngayon, pag Bible study na, doon namin pag-usapan yun. Pero pag nag-testify tayo, we speak not to impress, but to be understood. Yung kasi yung bridge. Amen? Amen. Yung magkakaunawaan tayo, alam mo, dati, ganito ko eh. Pareho lang tayo, may topak eh. Magkakaintindihan kayo, di ba? Okay, speak to capture attention and bring clarity. Pangalawa, tingnan mo natin, verse 3. I am a Jew, born in Tarsus, educated under Gamaliel, zealous for God. I persecuted the followers of this way, even to death. Paul had full authority from the high priest to arrest believers. So, ano ginawa niya? So, he shared. No, saan siya nagagaling? Ano yung pinanggagalingan niya? Diba? Ano yung pinanggagalingan? Napaka-importante yun eh. Saan ka nanggagaling? Ano yung pinaghuhugutan mo? Kasi hindi mo masasabi yung pagbabago mo ngayon kung itatago mo yung pinanggalingan mo. Okay? Eh ano naman kung ganun yung buhay niya dati? Di ba, criminal nga si Paul eh. Pwede nga siya matawag na terrorist eh, di ba? Kasi yung pagpatay niya talagang maramihan eh. No? So, yung journey natin, sabi nito, our journey makes sense when our background is known. Nagiging malinaw. Saan ka ba nagagaling? Oh, galing akong Ilocos eh. O, hindi alam na nila yun. Magaling ka kumain ng ding-ding. Alam mo na kung saan nagagaling. Eh, galang beef. Oh, naku, masarap yan na. Magluto na. Bicol Express. Diba? Laing. Diba? Ganun, alam yung pinangga. Hindi mo natin kailangang itago kung saan tayo nanggaling. Amen. Okay? Amen. Amen. Biro mo, nag-Taiwan ka lang, iba na English mo. Okay, pangatlo, ano pang ginawa niya? Sabi ron, verse 6, about noon, a bright light from heaven suddenly flashed around me. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. That's sabi sa verse 10. What should I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to. Now, ano pa? Doon sa element ng pagpapakatuan natin. Huwag mo nating kakalimutan na lahat tayo ay recipient ng grace ng Lord. Amen. Lahat po tayo, no? Iba-iba man yung ating karanasan, pero lahat tayo nakaranas ng Panginoon. Lahat tayo ay dumaan doon sa cross, no? Yung ating encounter with Christ will shape and should shape our testimony. Kasi pagka hindi natin tinitingnan si Kristo, no?
Pag wala yung cross doon sa testimony natin, bakit tayo ang may taas? Hindi eh, makasalanan nga tayo eh. Kailangan natin talagang may encounter si Jesus Christ eh. Kung tayo lang, di ba kung tayo lang? Kung tayo lang, baka lang sa atin ay mahaba ng musos. Kakatel ng mahaba ng ilong. Hindi pa po, di ba? Hindi pala muso ang mahaba. Ilong pala, no? So let our story resound with grace. Kasi doon natin makikita, hindi naman talaga tayo nagbago eh. Ang nagbago sa atin at nagbabago sa atin ay ang Panginoon. Yung encounter natin sa Diyos. Hindi tayo, kasi pagka tayo ang naitataas, magaling tayo. Pero dito, ang kinikwentong magaling ni Paul, si Jesus. Si Jesus of Nazareth. Si Jesus Cristo, no? Okay. So, ganun po tayo, no? Paano tayo pinatawad, paano tayo na-encounter, maaaring noon, ayaw natin yan. But, nung nakikita natin, yung tayo, marumi, pinatawad, nilinis, tinanggap ng Panginoon, kahit sa kalalagayan na hindi naman tayo perfecto at matino, tinanggap tayo ng Panginoon. Pagka ganun kasi, mas maunawaan mo yung iba. Bakit? Kasi pare-parehas po tayo na naglalakbay at pare-parehas tayo binabago ng Panginoon. Amen. Hindi tayo perfecto. Ay, baka lang yung tapat mo, perfecto, pakitanong mo. Perfecto ba? Hindi ka ba Pangalan mo. Kaya pala si perfecto. Wala na tayong magagawa kung si perfecto. No perfect. Still in the process. Yung encounter natin sa Panginoon, no? Yung pang-araw-araw, yung encounter natin sa Lord, no? Tinatama tayo, nakikita natin. Yun, pwede natin. Huwag mo nating itago na tayo ay recipient of grace. Ano pa yung makikita natin doon sa testimony niya, no? Ito ang ganda. Sabi niya, a man named Ananias came to see me. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment, I was able to see him. Diba, nagulat si Paul doon sa Damascus. Ano makikita natin doon? Makikita natin na may ginamit ang Diyos. Bakit siya nakakilala sa Panginoon? May ginamit ang Panginoon para siya ay maalagaan. May ginamit. Oh? And dito makikita natin, He showed you yung gratitude. At tayo po, lahat tayo ay bunga ng panalangin. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, may nananalangin para sa atin. Amen. At nung nakakilala tayo, ipinapanalangin pa rin tayo. May nagbahagi, may nag-share, may nag-invite. No? Yung gratitude na mayroong instrumentong ginamit ang Diyos, napakahalaga yun sa ating pagpapagto. Bakit? Kasi hindi tayo basta lumabas lang at sabihin natin, oh, kilala ko na ang Panginoon, alam ko na lahat yan. Hindi. Kasi tinawag tayo sa isang community. Amen. Pinagpalo natin, sabi ron, you will be His witness to all people of what you have seen and heard. Get up, be baptized, and wash your sins away. So, tayo po nakatayo ngayon dahil may mga taong nag-invest sa atin. Amen. May mga taong ginamit ng Diyos. May mga taong nag-obey kay Lord. Now, remember, si Paul, ang pangalan niya ay Saul pa, nung hindi pa siya nakilala sa Panginoon, kinatatakutan siya ng mga Kristiyano. Di ba? Pero si Ananias, sumunod siya sa Panginoon, at dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, naalagaan si Saul
na naging apostol po. Alam niyo po, sa ating pagsunod sa Diyos, gaano man tingin natin na maliit, gaano man tingin natin na para bang irrelevant, sa ating pagsunod, hindi natin alam. Maaring yung tao na kinatatakutan natin, iniilagan natin, maaring yun, no? Ay siya pa ang gagamitin ng Diyos. Siya pa ang gagamitin ng Panginoon. Kaya kung pag kami dumago sa atin, gaano man ang kanyang kalalagayan sa kasalukuyan, huwag lang mo nating titimbangin sa ano siya sa kasalukuyan. Yes. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:16, sabi doon, hindi na namin tinitimbang ang mga tao ayon sa kanilang kalalagayan. Bakit? Kasi bilang mananampalataya, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, gaano man ang kalalagayan na yon ng sino mang tao, pag yan ay nakatanggap ng grasya at biyaya ng Diyos, mataturn around ng buhay niya, at gaano man kadilim yung kanyang kasalukuyan, pwedeng pagliwanagin ng Panginoon. Amen. Kaya yung katabi mo, may pag-asa na. Huwag mo sabihin na wala na pag-asa. Ang Diyos ang nagbabago. Ang Diyos ang nagbabago. No? Ang Diyos ang nagbabago. And there are times, kaya ka nga narito eh, in-interrupt na ng Panginoon, ginulo niya ng Panginoon yung buhay ko. Amen. Para ano? Kasi minsan kailangan guluhin para may ayos. Amen. Kasi akala natin, okay na yung buhay natin. Ganun si Saul eh. He is so sincere, but sincerely wrong. Sincere siya. Diba? So tayo po mga kapatid, tayo po ay recipient ng grace. And then tingnan din mo natin yung mga taong ginamit ng Diyos na nag-obey, kasabi, yan na lang, anong pagbabago yung mga hindi na talaga yan. Hindi na yan. Alam mo si Paul, ayaw nang puntahan yun ng mga mananampalataya. Eh, bakit? Pumapatay. Pumapatay. Eh, ikaw natatakot pag titiswis ka na, ayaw mo yung pasakot ba? Makwento yan eh. Pumapatay. Malay mo naman, yun ang kanyang exercise, tatawagin pala siyang evangelist. Di ba? Hindi natin alam eh. Maganda, yun pala, tapos may kitan natin ito, nangangarag. Di ba? Sanay na yung bibig niya eh. Nakukuha natin, huwag mo natin tignan yung ngayon, ang tignan natin yung magagawa ng Diyos. Amen. Sa isang tao, pag tayo ay nag-obey, nabahagian yung tao na yun. Diba? Nakuha natin, no? At yun, no? May kita natin yun si Paul, yung gratitude niya na may ginamit ang Diyos sa kanyang journey. Huwag mo tayong mahiya na kung ikaw ay nagsisimula, huwag kang mahiya na sumama sa isang small group, no? Bakit po? Kasi yung small group na yun ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay madalisan. Amen. So, grabe naman kasi yun. Yung small group po, kakitigas ng ulo. Eh, pero mo, sinishape ng Panginoon yung patience mo. Malay mo, tinatawag kang maging pastor. Eh, sa tatlo pa lang o apat, gumigip up ka na ng mag-inis ka. Eh, paano pag 50 na? Give up ka na nga. Mauubos yung buko din eh. Give up ka na nga. Eh, kung doon ka sinasali ng Lord. Amen. Mapawa Amen. natin. Amen. Kaya yung mga city, mga nag-aalaga, caretaker, eh, mahaba pasensya na. Malay niyo, maging mga pastoran yan. Mahaba pasensya.
tagapangalaga. Okay. May ano pa nakikita natin? Alam niyo yung kagandahan nito yung nagtetestify si Paul. Hindi lang niya shinare yung magandang pangyayari sa kanya, shinare din niya yung pangit. Kasi, di ba nakakakita tayo na yung bukang liwayway, diba pag umaga, ngayon siguro sa inyo hindi na nakita ng bukang liwayway dahil nagtatrabaho kayo, o yung ano na lang, yung sunset. Bakit maganda yun? Kasi nag-aagaw yung dilim at liwanag. Ganun tayo. Doon gumaganda yung testimony natin. Doon nakaka-relate yung mga tao. Akala ko, napakaliwalag na ng buhay. Paano yung ulit pala? Ang dami yung palpak na ginawa. Tingnan mo natin. When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking, "Quick!" He said to me, "Leave Jerusalem immediately because they will not accept your testimony about me." "Lord," I replied, "these men know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you." Tingnan mo? No? Sinasabi niya yun sa harapan ng ano. Di ba? Sa atin, di ba pwede yun eh? Pwede ba niya sabihin doon sa harapan ng juri mo? Alam niyo, kami rin ang muhay. Pero hindi eh, di ba? Pero ito, grabe, di ba? "And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him." Nakita mo natin, ano yung high doon? Alam niya na ang Lord, tinatawag siya personal. Pero, alam niya kung saan siya nanggagaling. Yung dilim ng kanyang pinanggalingan at yung liwanag na natatanggap niya, di ba ganun yung sunrise? Nanggagaling sa dilim, papunta sa liwanag. So let our story echo yung grace ng Lord. Yung grasya ng Lord. From trial to trials, from trials to trial. Na ano, hindi, yung takbo natin bilang mananampalataya, hindi naman pag ganun eh. Ewan ko na lang sa inyo na pag ganun yung ano nyo. Praise God sa inyo kung talagang ganun. Yung natin eh, pag ganun eh. Ay, akin pala. Pag ganun. Tumakbo pa nga kami. Natago pa nga kami. Sa panawagan ng mga kapatid, no? Huwag mo tayong mahiya doon sa mga ups, down natin. Kasi yun nga yung journey. Yun yung journey paglalakbay. Ang mahalaga, hindi ka nakatambay. Ikaw ay naglalakbay. Yung nakatambay, patay ka, hindi walang nangyari sa buhay mo. Doon ka lang, stay ka lang. Pag naglalakbay ka, maaaring mapagod ka, mahirapan. Di ba ganun sa buhay natin eh, di ba? Pero dahil lumalaban ka, nagpapatuloy ka. Hindi ka tumatambay doon sa current situation mo. Hindi mo ini-embrace yung pagsubok mo. Talagang ganito na ako. Hindi na ako magbabago. Lakbay na. Bakit? Kahit mabagal yan. Diba, natalo nga ng pagong yung rabbit eh. Bakit? Yung rabbit, kumpiyansa siya. Pero yung pagong steady na, steady. Mabagal, kaya steady. Minsan, meron mabibilis na daling maubusan ng hangin. Share natin yung high and low ng ating journey. Amen. So sa muli, mga kapatid, yung rejection can be interruption. Yung rejection can be interruption that will lead saan? Sa tamang direction. Sa tamang direction. May mga panahon na maaaring ma-reject tayo. May mga panahon na may mga plano tayo pero nagbabago.
Diba? Ipaplano ka umuwi, tapos sabi ng Lord, hindi, stay ka muna na. Meron naman iba, nagpaplano, Lord, 10 years pa ako, tapos pinauwi ka ng Panginoon. Hindi natin alam eh, di ba? Pero ang alam natin, kung papaano man tayo i-interrupt ng Lord, at galing sa Kanya, tamang direction. Amen. Sabi nito, then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, great the earth of him is not fit to live. Now, nasa Jerusalem siya, kaharap niya ay mga mga religious people. Religious people yung kaharap niya. Ang sabi, read, paalisin siya. Alam niyo, nung pag-alis niya, mas lalong magagampanan niya, next topic natin yun. Mas magagampanan niya ngayon yung panawagan ng Diyos sa kanya. Nireject siya ng mga Hudyo upang mapunta siya kung saan siya talaga tinatawag ng Panginoon. Kaya kung tayo magkakaroon ng change in employer, praise God pa rin. Amen. Diba? Bakit? Kasi baka itinatama lang ng Lord. Sineset up ka lang. So when God interrupts, He is inviting us into something better. Kaya nga napakahalaga na na not my will, but yours be done. Hindi yung kalooban ko po yan. At baka ilan sa atin, ginugulo na ng Panginoon yung buhay mo, kaya gusto ko pa, kaya tayo, gusto ko talaga maging single na ba ang buhay? Wala naman kaya sa inyo, no? Ilan kayo? Ano lang, pasensya na. Pipit, baka kapatid, yung rejection mo, wag mo tayong matakot sa rejection. Amen. Ako talagang natutuwa doon sa mga nagpupunta tuwing umaga, di ba? Maraming pagkakataon na nare-reject sila. Mga nagbibigay ng tracts, yung ating sa evangelism group. Pero hindi yun ang kinakount mo, kinakount mo yung sumasama, yung nakikinig. Kung saan ka dinala ng Panginoon para magtanim. Hindi yung rejection. Pagka nag-focus tayo sa rejection, baka yung pati sarili yung i-reject mo. Pero kung magpo-focus ka sa ginagawa ng Lord, makikita mo, mas maganda pa ng plano ng Diyos sa akin. He is leading me to something better. Amen? Ano pa makikita mo natin dito? Ano yung mga takeaways natin? Okay, takeaways. Ay, salamat! Matatapos na. Tatapos na yung kalbo. Okay. Number one takeaway natin, our testimony can transcend borders. Yung testimony natin can transcend borders. Why? Dito makikita natin si Paul, kahit na yung past niya ay broken, no? Yung past niya ay napakadilim. But by the grace of God, siya na dating persecutor, naging pastor. Nung ni-reject siya, he stood firm doon sa calling niya. Nagpatuloy siya doon sa mensahe na ibigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, bawat isa sa atin, as a believers, our story can open hearts. Kasi yung istorya mo, unique yan sa'yo. At ang minit mo ng mga tao
maiintindihan ka. No? Bakit po? Kasi bawat isa sa atin may assignment. Kung paano si Ananias, ang assignment niya ay si Saul, ikaw rin may assignment sa Panginoon. Amen. Maaaring sa buhay mo, iisa lang ang assignment mo. Praise God! Si Ananias, si Paul eh. Pero through Paul, libo ang nakakilala sa Panginoon. So, huwag mo natin maliitin yung isa, no? Sapagkat maaaring mula sa isa ay manggaling ang isang puno. Di ba ganun ang mangga? Isang buto, pero pag namunga, daan-daan, kada taon, magiging libo. Di ba? Kahit nasa 6, di ba? Uy, isa lang yung customer ko eh. And what if yung customer na yun pala, wholesaler, no? Hindi natin alam. Now, lagi natin tandaan, our testimony can transcend borders. Amen. Can transcend times. Okay? Sabi dito sa Acts 22 verse 15, you will be His witness to all people of what you have seen. Ikaw ay magiging. At tingnan mo natin dito, babalik tayo sa text. Of what you have seen and heard. Hindi niya sinabi, of what Peter has seen and heard. Of what James have seen and heard. What you have seen, what you experience will be your message. Dahil yung buhay mo natin, yung testimony mo natin, unique sa atin yun. At yun po yung tayo po mismo yung mensahe. Tayo po mismo yung mensahe. Yun po yung pagpapatotoo. Amen. Huwag mo tayong matapos. Pastor, kailangan nakatapos mo. Pastor, kasi hindi. Every one of us has unique story to tell. Amen. Di ba? Bakit isa sa atin eh? May kanya-kanya tayo istorya. Kaya istoryahin. Ano pa? God knows our journey. God knows our journey even when it's misguided. Si Paul, di ba, misguided siya eh. Misguided siya ng kanyang religious belief. Misguided siya ng kanyang zeal. Misguided siya ng pagiging sincere. Siya ay sincerely wrong. Mga kapatid, ginawa ng Panginoon na very personal yung pagkikipag-ugnay kay Saul. Pinakilala ni Jesus, alam mo, gusto mong patayin, pinapersecute mo yung mga tao, ako. Diba? Sabi ni Jesus, ako ang pinapersecute mo. Hindi sila, ako. Diba? Kaya pag tayo pinagtatawanan, huwag tayo mahiya. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, obedience open doors for others. As we obey, Ananias obeyed, and then it opened doors for Saul. Then itong testimony ni Paul builds bridge. Di ba? May mga nakikinig. Maaaring malakas ang boses ng mga taong galit sa iyo. Pero mayroong mga tahimik na maaaring naniniwala. Amen. Just build bridge. Just build bridge. Ano pa? Pangatlong takeaway, divine interaction leads to divine purpose. Pag ginugulo ng Panginoon ang buhay natin, may gusto siyang gawin sa atin at sa pamamagitan mo natin. Huwag mo tayo matawag doon. Pinagaganda ng Diyos sa ating testimony. Sabi rin sa Acts 22 verse 11, Saul, Saul, why are you persecuting me? Biro ninyo yung pag-persecute mismo ni Saul. Na turn around,
at naging dahilan upang maging epektibo siyang witness para kay Jesus. Diba? Ininterrupt ng Panginoon si Paul o si Saul nung papunta siya sa Damascus, hindi para pasakitan, kundi para i-transform, para baluhin. Amen. At yun po yung nais ng Diyos sa atin. Amen. Ganun po. Kaya kung huwag tayong alam niyo, namin ngayon yung magaling mag-imo. Oo, naman ako. Ganito kasi, ganun kasi. Once we focus doon sa mga bagay na nawawala sa atin, maaring hindi natin makita yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Divine interruption leads to divine purpose. Now, picturean nyo ito. Kasi baka i-check ko pag nakita tayo. May humor tayo. Now, ganito pa gawin na. You write a short version of your testimony. Like Paul did, now focusing on his encounter with Jesus. Masulat mo, paano ba ako nakakilala sa Panginoon? Alam niyo ho, malaki ang pasasalamat ko sa mga nagluluto. Kaya, pag lagi ako doon yung pupunta doon. Kasi, nung bata ko, sabi ng kuya ko, punta tayo ron, bakit? May libreng merienda nun. Meron kasi. Pagdating namin to, bago mag-merienda, may bago study. Mga bata kami. 7 taon, may bago study. May pala DBBS. Ano yung DBBS? Yung araw-araw, no? Sa pag-summer. Daily Vacation Bible School. Oh. Ganun lang kasimple. Pagkain. May libreng merienda ron. O, tapos kung naturo na, uupo ka lang, makinig mo na, kanta-kanta din. And then, binigyan kami ng New Testament. Yung New Testament, pinababas. Hindi pa kasi uso yung cellphone nun eh. So, mahilig kami sa comics. Yung comics, aarkilahin mo. Yung binigay, libre, tapos may istorya rin. Tuloy-tuloy ka lang, basa. Pagkatapos yung may sulat yun, mag-reflect kayo. What part of Paul's story mirrors my own story? Tapos, na-part na, no? Tapos, harap ka sa salamin. Tapos, doon mo ibigay yung, yung testimony. 1 minute, 2 minutes. Rehearsal. Pinakausap mo ngayon yung sarili. Face the mirror. Share your testimony. Focus on your Damascus moment. Damascus moment is noong panahon na in-interrupt ng Panginoon ang mundo. Tayo po yung manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, na maraming mapagpala. Kayo ay mabuti, kayo ay makapangyarihan. Higit sa lahat, kayo ay mapagmahal. Lord, tinawag niyo po ang bawat isa. Iba-iba man yung pagtawag mo sa amin, kami nagpapasalamat. Hilig po po, O Diyos, na patuloy niyong panalinin, patuloy niyo pong pasiglahin, patuloy niyong palawakin ang aming pananampalataya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay nakikinig na kayo. Ang amazing ng Panginoon sa kanyang pagkakaroon sa pagbuhay. Minsan hindi natin maintindihan. But in the end, maganda pala. Tapos saka natin ma-appreciate. Oo nga naman. Kaya pala nangyari sa akin yun, hinayaan mo mangyari sa akin yun. Kasi ipo-form tayo ng Lord. Katulad ng isang palayok,
hindi natin kaya sabihin sa gagawa sa atin na, "Uy, ganito siya gawin mo sa akin." Hindi. Ang mag-decide na gumawa sa iyo ay yung magpapalayo. So papaikot-ikutin na kumukuk i-form ka niya, di ba? So, hindi yung madali, di ba? Hindi mo magustuhan minsan yung process, hindi mo magustuhan, kadalasan na hindi natin magustuhan yung process kasi masakit, binabasa ka, tapos pinapakikot ka na naman, tapos in the end, napakaganda mo compromise ka. Sabi nga ng Lord, we are His workmanship. Hallelujah. And sabi dun sa Revelation 12, verse 11, and they have defeated him, refers to Satan. Tinalo nila si Satanas by the blood of the Lamb and by the words of their testimony. Kaya napaka-importante yung testimony natin. Amen. Hindi natin kailangan dagdagan, hindi natin kailangan bawasan para gumanda yung testimony natin. Kung ano yung nangyari sa buhay mo, yun ang sabihin mo. Pangit man sa pandinig ng iba, maganda man sa pandinig ng iba, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Dahil yun yung nagpapayunig sa'yo. Huwag mong gayahin yung nag-testimony, yung narinig mo yung testimony yung isang mong kasama. Okay, ito yung word na ilagay ko dito. Hindi. Hayaan mo mag-usap ang Holy Spirit sa'yo, anong sasabihin mo. And magiging tulayan para maabot yung iba. Amen? Hallelujah. And nangangailangan yan ng pagpapakumbaba. James 4:6 sabi, God resists the proud but gives grace to the humble. Kailangan lang natin magpakumbaba. Kantahin natin ito sa yung kanta na ito. Hallelujah. Salamat po. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hilahain tanging dalangin kami nakapuwi. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hilahain tanging dalangin kami nakapuwi. Iparanas mo, Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian,
alas mo